Magandang gabi sa inyo lahat. Mike Padua here at nandito ulit tayo sa ating weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 11 hanggang 13, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang sa bukas po, Webes. At nakita po natin na mayroon pong mabilis na LPA na hindi naman kalakasan at tumawid po ng Philippine Sea sa nakalipas na 2 araw. At yung kanyang trough, yung extension na nagpaulan po sa malaking bahagi po ng Mindanao, Visayas at Kabikulan, kasama po may Mimaropa at ang Luzon. So ngayon, ang isla ng Luzon ay apektado pa rin itong trough. So nagkakaroon po ng mga ulan, mga pagkulog at pagkidlat o yung mga localized thunderstorms lalo na sa hapon ng gabi. So, itong si 92W ay kasalukuyan na tapat na po siya ng Taiwan. Actually, palabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility at nanatili pong mababa po ang tsansa na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. So, wala na tayong dapat ikabahala dito sa LPA na ito. At mag-absorb po siya o ma-absorb po siya sa dumadaan po na frontal system o stationary front dito po sa may southern Japan at eastern China. Samantala, ang habagat ay bahagyang humina po. Kasalukuyan, nakafocus lamang po siya dito sa may dagat China at ibang portion po ng kanluran na dagat Pilipinas. At ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging katamtaman po lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga possible maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa hapon ng gabi. At sa labas ng ating bansa, mayroon pong napakahinang LPA na namuo dito sa may south of Palau. Naka-embed po siya sa isang napakahabang surface trough na dumadaloy po sa buong bahagi po ng Micronesia hanggang sa Marshall Islands. Sa taas po nitong surface trough, may mga trade wind convergence na nagbibigay rin ng mga paulan sa Northern Mariana Islands kasama po ang Saipan at Guam. Nasa baba po siya ng isang namumuong high pressure area at medyo hindi po ito gumagalaw at yung kanyang range po ay nag-extend po hanggang dito sa may Iwoto, hanggang dito sa may east of LPA 92W. Okay, so wala po itong quasi-stationary high pressure, manatili po dyan for the next 2 days. At kung titingnan natin ang ating fast animation, so yan po ang mga ulap sa pinapakita po yung trough dito po sa ating bansa, sa may Luzon. At yung mga ulap po ng trade wind convergence at yung trough po dito at mahinang LPA po dito. Dito po sa bandang malayo, sa may international dateline, may tumawid po na isang low pressure area at naging bagyo po ito. At binigyan po ito ng ID number ng Joint Typhoon Warning Center as 16W. Isa po siyang tropical depression. Kanyang hangin po na yun, umabot na yun ng 55 kph. Kumikilos po itong paganduran sa bilis na 15 km bawat oras. At ang kanyang track po ay straight west, patungo po sa general direction po ng Northern Marianas sa sunod na 8 araw. So, pagdating ng ika-8 araw ay lalapit na po o nasa bisinidad po siya ng Guam dito po. At inaasahan po ay hindi masyado itong lalakas. Although magiging tropical storm po siya pagdating po niya dito sa may bandang north ng Marshall Islands. At dahil po hindi masyadong conducive environment ng upper level atmosphere, baka humina siya ng bagya bilang isang tropical depression. Pero babantayin po natin ito dahil gaya na ito na yung buwan na po na ito ay medyo mainit po ang mga karagatan ng Western Pacific. Ito po yung pinaka-peak ng mga tropical cyclones. So, monitor po natin closely kasi ang forecast na more than 5 days ay less than 30% ang probability. So, anything can happen. Malaking pagbabago po yan within the next 10 days. So, malalaman natin niya kung lalakas siya o hihina o malulusaw po siya. So, we will know pagdating po ng next week. Okay? Kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, simula 5 o'clock na yung hapon hanggang na yung alas 9 ng gabi, kita po natin yung mga localized thunderstorms dala ng troughs sa iba't ibang bagay po ng northern Luzon, kasama po ang portions ng central Luzon.
Samantala yung ibang areas, may mga isolated thunderstorms din. Kaya dito sa may Pulilio Island, sa may Lamon Bay ng Quezon, Visayas, lalo sa may southern Cebu. At dito rin po sa may central at western Mindanao, may mga mauulap na papawirin na may kasama pong pagkulog at pagkidlat. Ito po yung track ng Joint Typhoon Warning Center kay Tropical Depression 16W. So, for the next 2 days, posibleng siya yung maging tropical storm at hihina ulit siya. At pagdating ng August 16, ito po ay papalapit na po sa Guam. Although may kalayuan po yan, at bilang isang tropical depression. So, base po sa dalawang computer models, yung American model, ito po yung American model ensemble, pinapakita po dito. Straight west po siya, dahil sa steering environment ng high pressure sa taas niya. So, gagalaw po siya westward. Okay? Pagdating po niya dito sa may Guam, aakit po siya papuntang west-northwest sa general direction po ng Okinawa or in between Okinawa or Taiwan. So, yan po ang pinapakita ng American model ensemble. So, marami pang pwedeng magbago sa possible track niya. At ito naman po yung European model. Galing po ito sa Meteorologics website. So, nakita po ninyo, nandito siya na yun. And for the next 10 to 15 days, ay ganyan po yung kanyang tracking. At kung makikita niyo yung mga bilog-bilog, yan po yung intensity niya, ang forecast. At yung forecast po na more than 10 days, posible pang yung typhoon po siya dito. Pagpasok po niya sa may North Philippine Sea, sa may taas naman po, hindi naman po maglalandfall sa Pilipinas. But crucial po na mabantayin natin ito. Ang possible track niya na lalapit sa Pilipinas, depende po sa lakas itong high pressure ngayon na namuo sa may south of Japan. So, yan po ang forecast. Marami po pwede mangyari. So, malalaman po natin yung next week. Napakalayo po niya. So, it will take 2 weeks pa bago makakating sa Philippine Area of Responsibility. Itong si Tropical Depression 16W. Pag maging tropical storm po ito sa International Typhoon Committee, bibigyan po ito ng international name as OMAIS. Okay? Yan po ang magiging international name niya. So far, yan po ang ating latest sa Tropical Depression 16W. Mahina pa po siya. Napakalayo. Marami pong pwedeng mangyari. Let's hope and pray na malusaw po siya para hindi na po umabot sa ating bansa. At ito po yung ating rainfall forecast accumulation hanggang Biyernes. Lahat ng mga thunderstorms ay forecast na pwedeng mamuo dito sa may Batanes, Babuing Cubao Islands, sa may Northern Luzon, at also may mga ibang areas sa Central Luzon, may mga local thunderstorms. Okay, ito po yung dulot ng trough itong si LPA92W na baka bukas surface trough na lamang po siya. At ganyan din po yung the usual tropical thunderstorms, local thunderstorms sa may gitna at kanluran bahagi po ng Mindanao. The rest, may mga possible pa rin ng mga isolated showers or thunderstorms but mababa po ang tsansa. But still, pwede mangyari, may mag-form ng mga localized thunderstorms. At natin mga computer models, pag panahon ng habagat ay 50% ang probability po niyan. Napakababa. At ito naman po yung wind forecast for the next 3 days hanggang Friday, bukas Thursday hanggang Friday. Manatili po ang habagat dito sa may dagat China at sa may Taiwan area. Kasama po ang Batanes at Babuing Cubao Islands. Kanina ay medyo humina but posibleng magkaroon naman po ng epekto ang habagat sa may Batanes, Babuing Cubao Islands. The rest ng Pilipinas ay magiging variable po ang hangin. Wala masyadong mga malalakas na hangin, walang major wind system. At mga ganitong situation ay magpuproduce ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. At sa Friday, meron naman pong maliit na circulation dito east of Sabah. Yan po yung shallow LPA na yun. Nandito na yun sa may area po ng south of Palau. For the next 3 days, gagalaw po siya ng northwest base po sa European model. Ang American model, pinapakita rin yung mahinang shallow LPA malapit po sa summer. So far, yan po ang forecast ng wind at pressure hanggang Friday. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Valid for the next 2 weeks. Issued every Tuesday or Wednesday.
Ito po ay valid for August 11 to 17. Ito po yung unang linggo. Kita po natin ang Luzon, Mimaropa ay nasa high probability o high confidence na magkakaroon po ng below average rainfall dahil po sa pagkakaroon ng monsoon break kapag hina ng habagat. While the rest of the rest of the country, Bicol, Visayas at Mindanao ay magiging normal po ang mga pag-ulan. At ito naman po yung ikalawang linggo, valid August 18 hanggang 24. Kita po natin nasa medium o moderate confidence or 50% chance na magkakaroon po ng below average rainfall ang Luzon, Taiwan at Batanes at ibang areas po ng Asia, Southeast Asia. Samantala po sa may Visayas, Palawan o Mimaropa, Mindanao, posibleng magkaroon ng above average rainfall dahil po sa possible formation ng isang LPA po dito at 50% or medium or moderate confidence possible formation ng isang bagyo o tropical cyclone formation dito po sa may east of the Philippines hanggang sa may Palawan area. But gaya din sinabi ko, 50% probability. So moderate chance, medium confidence, so hindi po natin sure kung matutuloy itong system na ito. Malalaman po natin yan next Wednesday sa panibagong outlook mula sa Climate Prediction Center. Okay, so far yan po ang ating latest na yung araw po ng Miyerkules. Huwag tayong mag-worry, wala pa naman mga bagyo na yung middle ng Agosto. But observe natin yan mga weather systems sa mga susunod na araw, lalo na next week. At yung si 16W, bantayin po natin yan kung saan po siya tatahak. Kasi pag ganitong may mga high pressure sa taas, baka hindi sila umakyat, baka tuloy-tuloy sa Pilipinas. So, on the lookout tayo, tulad ni 16W. Okay, so hanggang sa Biyernes, ito ulit si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat, be #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.